Nagbigay ang United States ng mga kagamitan na magpapalakas sa defense capability ng Armed Forces of the Philippines, gayon din sa pagresponde sa sakuna at kalamidad. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Pinakita ng AFP sa media ang kauna-unahang Chemical, Biological, Radiological and Nuclear o CBRN Defense Unit ng Philippine Army ngayong umaga. Ilan sa mga kagamitan nito ang Joint Chemical Agent Detector, Chemical Detection System, Chemical Containment Equipment, Environmental Air Sampler, Gas Monitor at iba pa. Ang mga ito ay pawang mga donasyon mula sa Amerika. Balak ng AFP na magkaroon din ng ganitong unit, hindi lamang ang Philippine Army, kundi ang iba pang major services ng sandatahang lakas ng Pilipinas tulad ng Philippine Navy at Philippine Air Force. Layon din ito na makapaghanda at makaresponde sa epekto ng chemical, biological, radiological at nuclear elements bunga ng terorismo o kaya naman ay mga sakuna at kalamidad. They are ready to respond to any incident, whether it be nuclear, chemical, biological, or radiological incident. We are also preparing for any eventuality with regards to calamities, especially brought about by the possible earthquakes, where there will be industrial leaks. Inaasahan din ang pagsuporta ng CBRN Defense Unit sa seguridad sa pagdaraos dito sa bansa ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Nobyembre. Kasabay ng activation sa unang CBRN platoon ng AFP, nagbigay din ang US Embassy, US Defense Threat Reduction Agency at US Army Pacific sa AFP ng iba't ibang equipment na nagkakahalaga ng $1 milyong. It is our best practices, and the equipment that we have collaboratively worked with, trained on, and provided the Philippine government is exactly the same equipment that we provide to our own military forces and to our civilian counterparts. Ayon sa AFP, bagaman wala pa namang nakikitang banta ng chemical at nuclear warfare sa bansa, maigi ng handa sa mga ganitong pangyayari. It's better to be prepared rather than to be sorry when the time comes. And we really, shall we say, late in developing this capability. But thanks to our counterparts, we are given some support. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide.